Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakainit ng panahon. Maganda pong ating talakayan tonight dahil pag-uusapan po natin ay cash advance o kaya bale. Boss, pabale naman dyan. Ang tanong, obligado po ba ang employer na magbigay sa cash advance na inire-request ng empleyado? Dahil ito po ay nagmula sa isang texter natin. Ang tanong po niya Attorney, tanong ko lang po kung saan pwede ireklamo ang employer na ayaw mag-release agad ng CA kahit nakalagay naman sa form na urgent. Pinapamaya-maya lang po pag magpa-follow up. Ayan. Usapang Legal. So, usaping CA, bale, loan, cash advance. Yan po ang tinatalakay natin tonight. And if you have questions, 0919-282-6485. At pwede din po sa ating DZRH TV 4K live stream bilang comment sa YouTube. Naka-live po tayo dyan. DZRH News Facebook page at DZRH News Television Facebook page. Usapang Legal. Okay, puntahan po natin ang ating talakayan. Okay, Attorney, please don't mention my name. Tanong ko lang po kung saan pwede ireklamo ang employer na ayaw mag-release agad ng CA. Kahit nagalagay naman sa form na urgent. Pinapamaya-maya lang po pag magpa-follow up. Ayan. Usapang Legal. Thank you very much, RHTV. So yan, ang tanong ngayon, obligado po ba ang inyong employer na pagbigyan ang nire-request ninyong bale, CA, cash advance o salary loan? Usapang Legal. Yun pong cash advance ay yung sum of money, yung pera na maaring ibigay, i-allocate ng isang employer sa kanyang employee, sa kanyang manggagawa, para i-cover yung mga immediate na pangangailangan o kaya maging emergency fund. Maari po ito yung mga personal or family emergencies, Ito yung usually tinatawag na salary loan or bale, o kaya naman ay travel expenses on official business or work-related expenditures. So dito nakafocus tayo kasi usually kapag po yung CA or cash advance para sa office-related na matters, dapat lang talaga, para hindi naman nag-aabono ang manggagawa, Pero kapag personal, or cash advance, salary loan, obligado ba sa employer na pagbigyan ito to the point na pwedeng ireklamo kapag hindi siya nag-grant? Usapang Legal. Ito po ay management prerogative lamang. Ano pong ibig sabihin kung management prerogative lamang? Ibig pong sabihin, hindi ito legally demandable. Ibig sabihin, hindi obligado ang employer na pagbigyan ang bale o pagbigyan ang hinihiling cash advance o salary loan para sa personal na or emergency na pangangailangan ng employee. Usapang Legal. Pero syempre may mga employer or kadalasan sa ating mga employers naaawa. O ay attorney or ma'am, sir, ito po ay wala na pong panggatas ang anak ko. Ma'am, sir, sira po ang tiyan ng anak ko, naggaganito po, kailangan po isugod sa ospital. O bukas-bukas naman ay pang-kuryente lang po. Sunod-sunod naman, o pang-eskwela. Ay ginawa ng taga-finance ang kumpanya. Diba? Although hindi po ito maiiwasan dahil syempre sa hirap po ng panahon ngayon, kaya napakahalaga,
kayo, Mr. o Mrs., kukuha kayo ng totoong makakapareha, no, na kayang maging maging kaakibat or kapartner ninyo, katuwang ninyo sa pagsagot, no, sa mga pangangailangan ng inyong tahanan or ng inyong pamilya para hindi kayo umaasa sa utang. Usapang Legal! No, hindi yung mayat-maya na lang o text kay sir, text kay ma'am, no? Kaya napakahalaga again, no? Pumili ng tamang partner. Talo na kung mga pangangailangang pamilya. Kasi yung iba naman, makindatan lang, ayan na di ba? Pagkatapos kapag ka nagkaanak, ayun na, hindi kaya. Tapos, mayat maya, kasi sweldo pa lang, ayan na ulit, cash advance, no? Paano pagka hindi, no? Palmawa, may pagkakataon tapos din ang employer, no? Lalo na po ngayon, napakahirap ng buhay. So, hindi, syempre, ipaprioritize ng employer yung mga legitimate na pangangailangan ng kumpanya. Dahil lalo na ngayon, tax season. Usapang Legal! Yun. Sa gobyerno po kapag kaganyan, doon usually sa GSIS at sa Pag-ibig, yung iba sa mga pribado, kaya yung iba nabubuyo na mag 5-6. Di ba? Kaya lang mahirap po kapag ka 5-6. Bakit? Napakalaki ng interest, no? Parang abot impyerno ang interest sa halip na maginhawahan konti, mabigyan ng konting relief, mas nalulubog pa sa kahirapan or sa utang itong nag-a-avail ng services ng 5-6. Usapang Legal! Pero kapag ka po ito ay pinagbigyan naman, ano nga ba yung mga alituntunin or dapat na tandaan ng employer kapag ka i-deduct na ito, no? Kapag ka ito ay i-deduct na sa sweldo ng manggagawa. Usapang Legal! Pwede bang automatic nag-loan siya ng 3,000 sa next payday kunin agad lahat yan. O kaya 10,000, no? Kunin agad yan, no? Next payday. Ay, paano yun? 5,000 lang ang sweldo, malaking problema. Ibig sabihin, isang buwan na hindi tatanggap ng kahit 5 duling ang empleyado. Pwede ba yung outright, no? Lahatan, one-time payment, no? Ng salary loan ng empleyado. Usapang Legal! Ang sabi ng GAEL, mag-loan na lang kayo sa SSS. Ayan. Pwede naman. Mas maganda yun. Mapapakinabangan mo. Kapag ka nagbabayad ka ng interest, no? Yung interest na ibinabayad mo ay kasama din sa kinikita ng pera mo. Ayan. Pati yung sa Pag-ibig. Ang sabi ni GAEL pa ay magtabi kasi para may pang-emergency. Huwag ubos-ubos biyaya. Ay, totoo. No? Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez dyan sa Atlanta, Georgia, USA. Roxanne Costo, Grace Recta. Na imbag arabi, Ma'am Grace Recta. At gayon din si Ozzy Osborne. Although hindi related yung kanyang comment. Tita Ami Miraflor Garcia, Michael Manalo, Jericho Ferrer, Rino. Sasagutin ko po mamaya, babasahin ko yung message nyo. Gayon din sa'yo, Cesar Boy Patrache at Maricor Angeles. Etong si, hindi ko na po babasahin yung mga tungkol sa iba dahil wala naman tayong kinalaman doon. Ivy Gutierrez at Kenneth Arevalo, magandang gabi sa'yo. Gayun din sa'yo, Rudy Valpalma, si Henry, si Violeta Montecal, Sambrano, magandang gabi sa'yo, Ma'am Violi, Eta Longos Montilla, at Alan Evaristo, si Ma'am Irene Almodovar, Ramel Maluto, Harris Hentuya, gayon din sa iyo, Josephine Garimbao, Ramon Reyes, at naimbag arabi Ma'am Grace Recta, Mary Lou Aguilar Montesilio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gayon din yung may ipananunod sa atin sa YouTube, babanggitin ko po as soon as mag-update itong ating page. At syempre pa, Ma'am Myrna Villanueva de la Cruz. Yung messages po ninyo ay babasahin ko, but basically meron tayong 3 questions available today na kinuha ko po sa aking page. Yung mga personal private messages ng ating mga tagapakinig. Usapang Legal! Please feel free to share our discussion tonight dahil hindi lang po tungkol sa cash advance ang ating tatalakayin. Meron pang ibang mga topics, no?
tulad na lamang ng evaluation. Ang tanong kasi kapag ka ba regular employee na, hindi na dapat ini-evaluate at hindi dapat matanggal, or yung evaluation na yon hindi ba pwede, hindi na dapat or hindi na maaring gamitin para isubject siya sa disciplinary action or maaring suspension o pagtatanggal. O kaya yung iba, attorney, kaya nga yun merong mga anong tawag doon, yung contractual, 'di ba? Ayan. Usapang Legal. Okay, yung mga iba pa pong mga questions ninyo, padala lang po, no? Paalala lang po, itong ating pagbati ay singit-singit lang bilang appreciation sa inyong panonood. Especially, no, kapag ka po kayo ay nagpa-participate sa ating topic, no? So, yung mga ibang hindi mababanggit, ay pagpasensyahan nyo na, hindi po yung sinasadya, no? At welcome na welcome po yung mga gustong matuto sa ating talakayan. Aunt May, magandang gabi sa iyo. AL ba yun? Magbabalik pa po ang programang DZRH Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco.